Well, hello everyone! Welcome po sa Real Life Journey. So, pinag-uusapan po natin kung ano ang mga dapat nating maunawaan tungkol sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. And so, itong ating Real Life Journey ay para sa mga tao na nakapagtapos ng Real Life Bible Study at kayo ay na water baptized at nagumpisa sa inyong buhay Kristiyano. Kaya itong real life journey po ay follow through or follow up, no? Para sa inyo. Kaya I hope and pray na itong pag-aaral na to ay makatulong, no? At I do believe na makakatulong ito sa bawat isa sa inyo. Kaya sige po, tayo ay mag-aral muli dito sa ating real life journey. Let's pray, manalangin tayo sa Panginoon at hilingin natin ang kanyang gabay. Sige po, tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat sa iyo. Thank you, Lord, for your mercy. And right now, Lord, we commit to you itong pag-aaral namin sa real life journey. I pray, Lord God, na by your grace, pag-aaral na to ay tunay nga na magbigay ng sapat na kaalaman, ng equipping sa bawat isa upang sa ganoon magpatuloy ang bawat isa bilang mga alagad ni Kristo. At thank you, Lord, for the privilege, for the opportunity na makapag-aral, Lord God. Thank you, Lord. Gamitin mo nawa itong pag-uusapan namin para sa ikalalago ng bawat isang nakikinig. So, patnubayan mo po kami. Gamitin mo ako, Panginoon, ayon sa inyong biyaya. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen and Amen. So, purihin ang ating Panginoon at tayo po ay dadako sa ating nais pag-usapan sa pagkakataong ito. So, real life journey po ang topic natin and this time, ang nais nating pag-usapan, Section 5, ang title po ay Prerequisites for Discipleship. So, sa madaling salita, ano ba yung mga dapat, no? Para sa ganoon ay mapatupad natin, no? Ang layunin ng Panginoon sa buhay natin. Nung nakaraan, pinag-usapan natin yung hindrances, yung maaaring makapigil sa atin. Pero ngayon, gusto natin pag-usapan, ano yung mga bagay na pwedeng tulong sa atin bilang mga alagad ni Kristo. And to start off, nais ko pong basahin itong verse na ito, no? Mula sa Matthew chapter 8, mula verse 18 hanggang verse 22. So, umpisahan natin, sabi niyan, when Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. And then sabi niya, and then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you. So, tulad din ng maraming tao, gusto nilang sumunod sa Panginoon. Ano kaya ang sasabihin ng Panginoon sa taong ito, sa teacher of the law? Sabi niya, Jesus replied, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. So, sa madaling salita, sinasabi ni Jesus dito sa teacher of the law na gustong sumunod sa kanya, well, ready ka ba sa sacrifice? Ready ka ba sa talagang pagsunod? Kasi sabi niya, foxes have holes and birds of the air have nests, no? But the Son of Man has no place to lay his head. So sa madaling salita, magiging si Jesus was itinerary or itinerant, pumupunta siya sa iba't ibang lugar. Wala siyang permanenteng tahanan. And then sabi niya sa susunod na verse, another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. So, sandali lang, Lord. Ililibing ko muna yung tatay ko. Presumably, hindi pa siguro namamatay yung tatay niya dahil sa kultura nila, siyempre, that's something na kailangan gawin na agad. But yung statement ng tao na ito, sabi niya, Lord, first let me go and bury my father, means that, meron pa siya iba pang mga prioridad. But Jesus told him, follow me and let the dead
bury their own dead. In other words, kung gusto mong sumunod, kailangan magkaroon ka talaga ng commitment, no? At para maging isang ganap na alagad ni Kristo, siyempre natin yan, ready ba talaga tayo para maging totoo at seryoso sa ating pagsunod sa Panginoon. So ito yung nais nating pag-usapan, yung prerequisites. Ano ba ang kailangan? Kasi challenging yung sumunod sa Panginoon, di ba? Pagkatapos nung Freedom Day, siyempre ay ang saya-saya, tayo ay nabautismuhan, tayo ay nagumpisa sa ating buhay Kristiyano, pero ready ba tayo upang magpatuloy at sumunod, no, sa Panginoon? So, ano-ano ba 'tong mga prerequisites na ito? Well, merong 7 prerequisites, no? 7 prerequisites na gusto natin tingnan, okay? So, unang-una sa lahat ay genuine conversion. Kailangan merong tunay o totoong conversion, no? Para hindi tayo talagang mag-struggle, ano, sa pagsunod sa Panginoon, na born again tayo. Merong isang storya sa Book of Acts na gusto kong basahin kung saan makikita natin merong isang tao na mukhang parang na-born again pero hindi talaga, no? So sa Acts chapter 8 verse 14, sabi nga niyan, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. So pinadala si Peter and si John kasi, nagpahayag si Philip, no, ng salita ng Panginoon doon sa lugar na 'yon. At sabi nga susunod na verse, when they arrived, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Now, we'll talk more about that later on, pero yun ang pinunta nila doon. Sabi sa verse 16, because the Holy Spirit had not yet come upon any of them. They had simply been baptized into the name of Jesus. So, merong hindi kompleto, no? To sa kanilang karanasan. Sabi sa verse 17, then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. So ito yung ilan sa mga cases kung saan hindi agad-agad natanggap yung Holy Spirit ng mga taong nanampalataya, no? So may mga ganong pagkakataon. Sabi sa verse 18, when Simon, si Simon, previous to this ay ipinakilala o ipinakikilala sa atin bilang isang sorcerer, magikero, no? At marami siyang nalolokong mga tao pero do'n sa mga naunang verse apparently mukhang siya ay kumilala rin sa Panginoon. Pero sabi sa verse 18, when Simon saw that the Spirit was given at the laying of the on of the apostles, he offered them money. And said, sabi niya, give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Now, apparently, kung natanggap rin niya yung Holy Spirit as in the previous verse, no? Hindi niya na kailangan sabihin ito, pero it seems na mukhang hindi niya natanggap, no? There was something na missing sa kanyang experience, okay? And Peter answered, sabi niya, may your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money. So, mukhang hindi pa talaga siya nagre-repent, no, doon sa kanyang mga pagkakasala. At ang tingin niya doon sa Holy Spirit is something na parang binibili. Now, sabi sa verse 21, you have no part or share in this ministry because your heart is not before God. So here's a case kung saan sa panlabas mukhang na born again itong si Simon pero eventually nakita na hindi totoo yung kanyang conversion. And then sabi pa niya sa verse 22, repent of this wickedness and pray to the Lord. Perhaps He will forgive you for having such a thought in your heart. So, meron siyang mga issue sa buhay niya na hindi pa na-resolve, hindi pa niya nasusurrender sa Panginoon. Now, sama natin yung verse 23.
for I see that you are full of bitterness and captive to sin. So, hindi ito sasabihin sa Bible na, na gano'n kung siya ay tunay na talagang ano, 'di ba, na born again. Of course, hindi naman ibig sabihin 'pag born again tayo, hindi na tayo magkakasala. Pero ang wording na ginamit dito, captive to sin, ibig sabihin, hindi lang yung parang nagkakamali si Simon, talagang alipin pa siya ng kasalanan. And then sa verse 24, the last verse natin, then Simon answered, pray to the Lord for me so that nothing you have said may happen to me. Again, indication ito na mukhang hindi talaga na born again si Simon dahil ang concern lang niya is yung huwag mapahamak no? Hindi yung talagang sana humingi siya ng tulong, tulungan niyo ako. I really want to know the Lord. I really want to be saved. So, pag-usapan natin itong unang-una doon sa 7 prerequisites, genuine conversion. Kung talagang gusto natin maging alagad ni Kristo, we must make sure na talagang yung conversion natin ay genuine, Ibig sabihin, naintindihan natin yung banal na spirit, ang mabuting balita, no? At tayo ay nanampalataya, nagsisi, no? Um, tayo ay nabautismohan, no, sa tubig. Now, ito yung pakay talaga natin dun sa Freedom Day kasi kumbaga meron tayong real life Bible study kung saan ipinapaliwanag natin ang mabuting balita. Pero meron din tayong Freedom Day kung saan nire-reinforce natin yung paliwanag na yun. We make sure na naiintindihan ng mga tao. And then during the initial na follow-up o yung tinatawag nating joint process, ay again we make sure na naiintindihan ng bawat isa ang mabuting balita at sila ay tunay na nanampalataya. So ito yung unang prerequisite. So my advice, if you're watching this, make sure na kumausap ka ng kahit sino just to make sure na talagang intindihan mo yung gospel, nanampalataya ka kay Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, at ikaw talaga ay nagsisi at nagbalik loob sa Kanya, nagtiwala sa Kanya. Because that's a prerequisite. Pag wala po yan, mahihirapan tayo. Kumbaga, we are going into a kind of life na kung hindi pa nare-resolve yung tungkol sa pagtanggap natin kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin, ay talagang mahihirapan po tayo. Now, the second prerequisite is the gift of the Holy Spirit. Kanina nabanggit na natin, but again, let's read into the scriptures at basahin natin to. Okay? Dito sa Acts 19, ganito ang sinasabi. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some, and asked them, did you receive the Holy Spirit when you believed? They answered, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. So gaya na binasa natin doon sa case sa Samaria, kung saan yung mga tao have not received the Holy Spirit. Here's another case na naman, another example na ganun din yung pangyayari. Hindi nila naranasan o na-experience yung Holy Spirit. Sabi sa verse 3, so Paul asked, then what baptism did you receive? John's baptism, they replied. So, sa Bible, merong dalawang klase ng baptism. Baptism sa pamamagitan ng tubig, and then baptism sa pamamagitan ng Holy Spirit. Now, both are experiences, no? Yung una, siyempre, through the body of water, nagkakaroon ng karanasan na water baptism. Pangalawa, it is through the laying on of hands of either leaders or fellow believers para matanggap ang Holy Spirit. So, ganito ang sabi. Paul said that John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. So, yung water baptism ay palatandaan ng pagsisisi, ng repentance. Okay?
Now, sabi niya ganito susunod na verse, on hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. Okay? When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied. So, si Paul, nilay hands sila at dahil doon nakatanggap sila ng gift of the Holy Spirit. And again, sabi sa verse 7, there were about 12 men in all. So, sa mga prerequisite talaga, gaya na nabasa na rin natin kanina, doon sa Acts 8, no? Sa Samaria. Ito rin, makikita natin sa Ephesus naman, ganito rin na nangyari. Kailangan masigurado na natanggap ng isang tao ang banal na espiritu. Now yan, malalaman natin yan at alam din naman ng mga tao nakakita niyan o nakakita dahil mayroong mga ebidensya yan o manifestations yan. Minsan, nag-i-speak tayo in tongues. Okay, minsan, we are just full of joy. Basta alam natin that God has accepted us and God has, given us His Holy Spirit. So, yung water baptism, that's for repentance to the Lord Jesus. Kaya tayo nagpapa-water baptize kasi nagsisisi na tayo at nagtitiwala tayo sa Panginoong Jesus. Now, yung baptism of the Holy Spirit is God's way of bringing us into His own kingdom and family, no? So, yung baptism of the Holy Spirit, yun yung way ni Lord to affirm and to confirm yung pagtanggap niya sa atin. So, very important ito dahil ang Holy Spirit, ang siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to live our lives bilang mga disciple of Jesus Christ. So, apart from the Holy Spirit, yung human effort natin would not amount to anything. Hindi natin kaya yung mamuhay bilang mga alagad ni Kristo. So, ito prerequisite ito. If you are watching this, you know if you have the Holy Spirit. Hindi ka kinakailangan manghula because you have experienced this. Kung wala at wala kang naalala, then siguro mahalaga na you talk to one of the pastors or one of the leaders of the church para they would lay hands on you so that you will receive the Holy Spirit. Now, yung gift of the Holy Spirit is not something na pwedeng kontrolin ng kahit sino kasi it's a gift. Galing kay Lord yun. So we can only pray. We can only pray and ask God. It is the Lord who would do His work of filling us with the Holy Spirit as He determines. Okay? So, wala sa kamay ng tao yan. It is a gift of the Holy Spirit. So, yun, kailangan niya, prerequisite yan. Alright? Now, thirdly, kailangan merong community of faith na kinabibilangan natin. Hindi tayo maaaring maging disciple ni Christ ng nag-iisa lang. We need the people of God na para makasama at makapiling natin dito sa paglalakbay na ito. So, let us read Acts chapter 2, beginning in verse 4. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So, yung mga nabautismoan dito sa Acts chapter 2 ay agad talagang naging devoted sila. Dinevote nila ang sarili nila, no? Doon sa community of faith na kinabibilangan ng mga kapwa mananampalataya. Sabi sa verse 43, everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. So, kumikilos ang Panginoon in and through the community of faith, no? O yung tinatawag natin the church. Verse 44, all the believers were together and had everything in common. So, nagkakaisa sila. Verse 45, selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Ang community is a place kung saan pwede tayo makaranas ng pag-ibig ng Panginoon in and through each one. Okay? Sa pamamagitan ng bawat isa. And then in verse 46 sabi, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes
and ate together with glad and sincere hearts. So, being a part of the church, especially a small group, no, ay napaka-halaga to being a disciple of Jesus. And then finally, sa verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. So, sa madaling salita, prerequisite po na tayo ay kabilang sa isang local church, and especially na tayo ay kabilang sa isang small group within that local church. Kahalaga po niyan. If we want to follow the Lord Jesus, we cannot do this by ourselves. So, nag-iisa lang tayo. Hindi tayo pwedeng parang nasa bahay lang, no? Tapos wala tayong ka-fellowship na kapwa mananampalataya. So, this is a prerequisite sa buhay natin bilang mga alagad ni Kristo. Kaya kailangan natin pahalagahan ang mga bagay na ito. Ikaapat, a spiritual companion. So, it's important na may mga tao na gagabay sa atin o magbibigay sa atin ng suggestions kung ano ang mga dapat nating gagawin o lalong-lalo na 'pag may mga pinagdaraanan tayong mga pagsubok or just mga bagay lang na minsan kailangan i-clarify sa puso natin. Minsan kasi 'pag tayo ay mga bago pang mga mananampalataya, hindi natin nauunawaan. So we need other people to come alongside to help us, no? So let's read itong Acts chapter 18, verse 24. Sabi niya, meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures. So here's a person na maalam na sa Bible, no? At sabi, learned man siya. Sabi niya sa verse 25, he had been instructed in the way of the Lord. So may nagpaliwanag sa kanya. And he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he only knew only the baptism of John. Again, meron siyang kakulangan, ano? Meron siyang isang bagay na hindi niya masyadong naiintindihan. Okay? Beyond the baptism of John. So, sa madaling salita, kaya niya mag-lead ng mga tao sa Panginoon, kaya niya din sila kahit hanggang sa water baptism, pero hindi na niya alam kung ano yung gagawin after that. Okay? Sabi sa verse 26, he began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. So, nakakatuwa ito kasi kumbaga maalam na siya, no? Alam niya na yung scriptures, nagpipreach na siya. Pero mukhang may kulang pa sa kanyang pagkakaunawa. So, si Priscilla and Aquila were two companions or spiritual companions who helped him, no? At sabi sa verse 27, when Apollos wanted to go to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. On arriving, he was a great help to those who by grace had believed. So talagang dun sa spiritual companionship sa kanya ni Priscilla and Aquila, mas lalo siya naging useful in the kingdom of God. And then verse 28, for he vigorously refuted the Jews in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Christ. So talagang nagagamit niya yung kanyang kaalaman para tulungan yung mga tao na makakilala sa Panginoon. So makikita natin, ang isang prerequisite, no, ay yung magkaroon tayo ng somebody na nauna lang sa atin, ano, at magpapaliwanag o tutulong sa atin about the way of God, no, the way of Jesus. So, mahalaga yung genuine conversion, yung gift of the Holy Spirit, yung community of faith, pero importante rin na meron tayong spiritual companion who can assist us sa journey natin. So if you're watching this, I hope na meron kang spiritual companion na nagyaya sa'yo na pag-aralan ito. Because that's really the way
to conduct the real life journey. Kailangan meron kang spiritual companion who can assist you sa journey na ito. So, very important. Now, ikalima, napakahalaga rin, ay desire. Kailangan gusto natin ito. Wala tayong magagawa sa sarili natin, hindi natin pwedeng pilitin ang sarili natin. Buti na lang, yun nga, kung tayo ay tunay na born again, the Holy Spirit will be the one to really help us to have the kind of desire para mag-grow tayo spiritually. So, basahin natin ang Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Sabi niyan, therefore, my dear friends, as you have always obeyed in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. So ito yung nais nating gawin, no, sa discipleship. We want to work out our salvation, hindi yung work for, but rather work out. Ipatupad, no? Mag-cooperate sa Panginoon. And then sabi sa susunod na verse 13, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. So yung to will, ibig sabihin nun, to have the desire, to have the willingness, no? Na talagang sumunod sa Panginoon. So, very important ang desire kung, isipin natin. Dahil pag wala kang desire, at kapag ikaw pinipilit lang ng kahit sino, uy, mag-take ka na ng real life journey. Well, hindi mo rin ito masusustain, no? Dahil wala talaga yung desire for this. So, my suggestion talaga is really, make sure yung mga nauna, dapat totoo yan. At kung totoo yan, yung number 5 will also be true in your heart. Although, there are times minsan na napapabayaan natin yung Christian life natin at parang nanlalamig yung desire natin. But we can pray for spiritual revival. We can ask God to restore yung desire, no, na kailangan natin sa Christian life. Now, number 6 is commitment to a process. May proseso po kasi ang discipleship. Hindi po ito nangyayari o ginagawa sa loob lamang ng ilang araw. This is a lifestyle. Ito po ay may kinalaman sa panibagong way ng pamumuhay, and dahil doon, siyempre, may mga challenges yan. Now, basahin natin ang Ephesians starting with verse 17. Sabi ni Apostle Paul, so I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. So this is a new lifestyle, mga kapatid. Panibagong way of living your life. Kaya kailangan committed tayo dito sa proseso na ito. Sabi sa verse 18, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of the hearts. So, hardening of their hearts. Dinidescribe dito would be yung mga tao na hindi mananampalataya. So, wala silang pakialam sa buhay spiritual. Parang sige lang sila ng sige sa buhay nila. So, pero, sabi nga, having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Now, dito natin makikita talaga yung judgment of God sa mga tao. When you harden your heart to the Lord, He will give you over. In other words, i-allow ka niya na sundin kung ano yung gusto mo, which of course, ikapapahamak mo yun. Now, kapag ang isang tao ay wala sa Panginoon, napakahirap na siya ay turuan o sabihan na ito ang gawin natin, no? Kasi hindi naman niya gusto yun, no? So, very important in commitment, Sabi niya sa verse 20, you, however, sabi niya, did not come to know Christ that way. So, may distinction. Ang isang tao na nakakilala sa Panginoon, hindi na gano'n ang kanyang, lifestyle. Iba na yung gusto niyang gawin. Sabi sa verse 21, surely you heard of and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus.
So pinapaalala ni Paul, no, na yung mga mananampalataya, tinuturuan sila tungkol sa Panginoong Jesus. Sabi sa verse 22, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. So, ang discipleship ay may kinalaman sa isang proseso ng transformation kung saan nakikinig tayo sa Panginoon and may mga bagay na gusto niyang alisin sa buhay natin. And so we say yes to the Lord and we commit to that new way of living our lives. Sabi rin sa verse 23, to be made new in the attitude of your minds. No? So sa madaling salita, gusto ng Panginoon na mabago yung ating pangunawa, yung ating... And then finally sa verse 24 sabi, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. So, kailangan committed tayo dito sa proseso na to dahil, siyempre, minsan, may mga painful na bagay na gusto ng Panginoon na alisin talaga sa buhay natin. Minsan, may mga bagay na nakatago o hindi natin alam na gusto ng Panginoon na ma-redeem at mabago. So, yan yung mga bagay na minsan pagdaraanan natin bilang disciple because God wants to replace that with new values and new virtues na may kinalaman sa pagiging image of God. So, itong proseso na to ay hindi madali, kaya prerequisite sa buhay ng isang disciple yung commitment to a process, no? So, kailangan proseso and so finally, kailangan merong perseverance. Okay? Kasi, siyempre, proseso di ba? Hindi tayo dapat tumigil o sumuko sa kalagitnaan. Instead, dapat tayong magpatuloy, magtiwala sa Panginoon, no? Makibaka, ika nga. So let's read this passage in Hebrews chapter 12, verse 1. Sabi, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So, tinawag tayo ng Panginoon, tinatawag tayo ni Lord na tumakbo to fight the good fight of faith. Sabi sa verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorned, sat down at the right hand of the throne of God. So si Jesus ang ating modelo, siya yung ating sinusunod. At si Jesus, of course, endured the cross, sabi niya, but because of joy, nanatili siya doon sa kanyang race, no? Hanggang ma-fulfill niya yung purpose ni Lord para sa kanya. So in the same way tayo rin, we follow the footsteps of our Lord Jesus. Okay? And we need to persevere. Sabi sa verse 3, consider him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. So, mga kapatid, kung gusto natin maging disciple, these are the 7 prerequisites, no? Una, genuine conversion. Pangalawa, the gift of the Holy Spirit. Pangatlo, a community of faith. Pangapat, a spiritual companion. Desire. Pang-anim, commitment to a process. And pampito, perseverance. So, sa madaling salita, kailangan magpatuloy tayo, huwag tayong tumigil upang sa ganon matupad sa buhay natin yung layunin ng Panginoon. So, in summary, if you want to be a disciple, you can. Alright? So, kung gusto natin maging disciple, we can be a disciple. Kailangan lang meron tayong pagkakaunawa doon sa mga tinatawag natin prerequisites o yung mga kinakailangan in order for us to run this race. So, mga kapatid, I hope and pray na natuto po tayo at pag-isipan natin maigi ito, i-discuss natin with our spiritual companion. So, itong real life journey ay inihanda ko para sa inyo na gustong magpatuloy sa Panginoon, gustong
magbunga. So this is for you. The real life journey is for each and everyone who want to grow in their faith. So maraming salamat. Thank you for watching, and thank you for joining me in this conversation. So purihin ang Panginoon, manalangin tayo. Let's pray. Lord, thank you so much sa iyong biyaya at salamat Lord sa grace na binigay mo sa amin para makapag-aral. Lord, I pray na tumimo itong mga napag-usapan namin sa puso ng bawat isa. Thank you Lord for your grace, and thank you na kami ay nakapag-aral sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So thank you everybody. God bless you, and hanggang sa susunod, tapusin natin itong real life journey. Amen? So bye-bye. Thank you.